personalidad ang kinausap daw ni Janet Lim Napoles ilang araw bago na-dismiss ang kanyang kaso noon na illegal detention. Bukod kay dating National Bureau of Investigation Director Nonatus Rojas, nadadawit din sa kontrobersya si NBI Deputy Director Rafael Ragos. Kasama rin daw ni Napoles noon ang dating asawa ni Justice Secretary Laila De Lima. Yan ang mga isiniwalat ng sinibak na NBI Deputy Director na si Attorney Reynaldo Esmeralda. Tumanggi si De Lima na magkomento sa mga akusasyon ni Esmeralda. Hihintayin na lang daw niya ang resulta ng investigasyon. Matatandaang si De Lima ang nagpatanggal kay Esmeralda sa NBI sa hinalang isa siya sa mga impormante ni Napoles sa loob ng ahensya. May report si John Consulta. Sa CCTV footage, tanging si Janet Napoles lang ang makikita habang naghihintay sa labas ng tanggapan ni nooy NBI Director Nonatus Rojas. Pero may kasama pa raw na iba si Napoles noong hapong yun. Ayon kay dating NBI Deputy Director Attorney Reynaldo Esmeralda, naroon din daw ang isang Attorney Plaridel Jun Bohol. Sinabi ni Esmeralda, si Bohol daw ay dating asawa ni Justice Secretary Laila De Lima. Nakita raw si Bohol ng 3 NBI agents. Curious lang ako, nagtatanong lang tayo. I think it's better na lang na tanungin natin yung mga ahente na andoon, na nakakita doon sa meeting na yan. Nagtataka si Esmeralda kung bakit may talon ang kuha ng CCTV. Habang nakupo kasi si Napoles sa sofa, biglang nawala ang CCTV video. Bumalik lang ang video pagkatapos ng 30 minuto, pero wala na si Napoles. As to whether money change hands in between, during or thereafter, ay wala tayong personal knowledge doon. May discrepancy rin umano maging sa date stamp ng CCTV video. September 10, 2013 ang date stamp sa video. Pero ayon kay Esmeralda, ang video ay kuha raw noong May 23, 2013. Si Esmeralda naalis sa pwesto sa utos ni De Lima. Sa hinalang, tinulungan nito noon si Napoles para makaiwas sa pagkakaresto. Hininga namin ng reaksyon si De Lima tungkol sa pagdawit ni Esmeralda sa kanyang dating asawa kay Napoles. I don't want to comment on that muna because alam niyo naman merong ad hoc committee. Alam ko na yung istorya diyan, no? Because of course I became curious earlier, but I don't want to be saying things now that might preempt yung investigation ng ad hoc committee. Ang impormasyon tungkol sa CCTV ibinigay ni Esmeralda sa ad hoc committee na nag-iimbestiga sa kanyang isiniwalat na pag-ipag-usap noon ni Napoles sa ilang taga-NBI. Sinabi ni Esmeralda na bukod daw kay Rojas, nakipagpulong din si Napoles kay NBI Deputy Director Rafael Ragos. Inamin daw ni Ragos sa kanila na 3 beses siya nakipag-meeting kay Napoles matapos itong sampahan ng reklamong illegal detention ni Ben Hurluy. Si Ragos din daw ang nagpayo kay Napoles na sulatan si Pangulong Noynoy Aquino, bagay na ginawa naman umano ni Napoles. Kung yung advice niya ay pinakinggan ni Napoles, then meron siyang moral ascendancy over Napoles. Dahil sinunod niya yung advice niya, sumulat na si Napoles ay presidente. Itinanggi ni Ragos ang paratang, pero tumanggi siya magbigay ng panayam. Magsasalita raw muna siya sa ad hoc committee bilang paggalang sa investigasyon. Tiniyak naman ni NBI Director Virgilio Mendez na gagawin nila ang lahat para mailabas ang katotohanan. Of course. I'm always after the truth. Yeah. Sinisikap pa rin namin makapanayam sila Villamor, Bohol at Rojas. Kahapon, nag-text si Rojas sa GMA News at nilinaw niyang walang irregularidad sa kanyang pagkikipagpulong kay Napoles. Ipinapasupina na ng NBI Fact-Finding Committee ang iba pang mga personalidad, kabilang na ang iba pang mga NBI agents na nakaharap umano ni Napoles para sa ikalilinaw ng gumugulong na investigasyon. John Consulta, GMA News.